Meron na naman tayong gagawin. Ang gagawin natin ngayon ay cream cheese flan. Order to sa akin ngayon. Actually, ginawa ko to noong Tuesday. So, hindi na ngayon. So, ayan. Una natin gawin ay mag-caramelize lang muna tayo ng sugar. So, size 8 tong pan na gamit ko. So, dalawa ang gagawin natin na size 8 pan. Kapag nagka-caramelize ako ng sugar, purong sugar na lang, wala ng tubig. Syempre, gusto natin yung kaka-diabetes eh. Ayan, oh. Gusto ko din sa caramelized na sugar ay yung medyo mapait. Yun yung nagbibigay din ng flavor para mas masarap. Tsaka parang sa buhay natin, kailangan din may pait. Hindi puro sarap lang, di ba? Kailangan talaga yon. So pagkatapos nito at na-caramelize na natin yung sugar, as in wala nang buo-buo, set aside lang natin. Tapos kumuha ako ng timbangan kasi ang kailangan lang talaga natin is 500 grams ng cream cheese. Pero dahil generous tayo, dadagdagan natin. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng cream cheese. Kung gusto nyo yung medyo mura, meron din yung mahal. Nasa inyo naman, pero kasi para sa akin, pare-pares lang naman ang lasa ng cream cheese yan. Tsaka tignan mo naman, instead of 500 grams, ginawa natin 656 grams. Then, kailangan talaga yan, room temperature bago mo i-beat. Pero dahil excited nga ako palagi, ibit natin kahit matigas pa at galing sa ref. O diba, di ako rin nang nahirapan. Kaya nasisira din yung mga mixer ko eh. Pero ayun, after mong ibit, lalagyan na natin ng vanilla. So ilagay natin dyan mga 2 tablespoon. Tapos ibit lang din natin ulit. Then kapag okay na at malambot na rin talaga yung cream cheese, ilagay na natin yung 11 pieces na whole egg. Ang size nito ay XL. So, isa-isa lang natin ilagay. Huwag natin i-boost lahat agad. Kasi diba dun sa mga normal na leche flan, egg yolk lang ang ginagamit natin. Pero kasi dito sa cream cheese flan, pwede naman whole eggs. Kasi magiging creamy pa din yan. Gawa nga din ng cream cheese. So, yan. Huwag din natin kakalimutan na scrape yung mga gilid. Kasi makikita nyo naman, may mga buo-buo pang cream cheese. Kailangan natin siyang i-mix ng maigi. At kung wala naman kayong stand mixer or hand mixer, pwede pa rin naman yan kahit mano-mano. Magkakamasil nga lang kayo. Then kapag okay na, ayan, ilalagay na natin yung condense. Tapos dito, dahan-dahan na lang ang paghahalo para malesen na natin yung mga bula-bula. Dito, gagamit tayo ng 2 condensed milk at 2 evaporated milk. Mas maganda talaga kung ang brand na gagamitin ninyo ay yung Alaska. Pero tinanggal ko dyan, diba? Pero sinabi ko pa rin. Kasi mas creamy talaga pag yun ang gamit mo. Pero kung bet nyo naman iba, okay din naman. Kaso may chance na hindi siya mabuo agad or hindi talaga siya mabuo. Kaya mas better na lang din kung yung magandang brand na yung gamitin nyo. O diba, sobrang simple lang ng mga ingredients. Tapos, syempre, pag nilagay na natin sa pan, salain natin maigi. Kasi tingnan nyo yung cream cheese, may mga buo-buo pa yan. Lalo na kung katulad nyo akong excited at gagamit kayo ng malamig na cream cheese. So, mas maraming buo-buo talaga. And ngayon, isasalang natin siya at gagamitin natin yung Bain-Marie method na tinatawag or yung water bath method. Importante din na takpan natin ng foil. Tapos, isa lang natin sa preheated na oven na 150 degrees Celsius. Ako inabot yan mga 2 hours. So, ayan na. The moment of truth. Dung. Kinakabahan talaga ako dyan, pero tiwala lang. Tapos samahan mo na rin ng konting dasal. At dahan-dahan na natin siya iangat. Oh, di ba? Shala! Sarap niya, no? Tapos, ikat na natin yan, no? Slice natin yan dahil binibenta ko to ng per slice. Tsaka alam nyo ba na mas masarap ang cream cheese flan kapag ka overnight mo na siyang nailagay sa ref. Yung kinabukasan mo siyang kakainin. Doon kasi ramdam na ramdam mo na talaga yung cream cheese. Tsaka tignan nyo naman ang pagkaka-slice niyan. Hating magkapatid yan. O yan na, ilagay na natin sa mga lalagyan. Ito yung pinakamahirap na part kasi pag may nalaglag at nasira dyan, matik kain yan. Kaya naglalaway ka na ba? Order na, pwede rin isang buo. So, salamat po dun sa mga nag-order. Thank you!